Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Bahay nasunog. Umanay mabagal na pagresponde ng BFP Mangaldan, idirereklamo. Babae patay matapos barilin sa loob ng tindahan. Gunman pinaghahanap. Halaga ng mga na-recover na hinihinalang shabu sa mga baybayin sa Western Pangasinan umabot na sa 6.8 billion pesos. At humigit kumulang 5,000 na miyembro ng 4-piece sa Dagupan City nakiisa sa pagsisimula ng Brigada Eskwela. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umabot na sa 6.8 billion pesos ang halaga ng mga na-recover na hinihinalang shabu sa mga baybayin sa Western Pangasinan. Ilang mangingisda ibinahagi kung paano natuklasan ang mga hinihilalang iligal na droga. Tutukan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Sa inilabas na ulat ng Coast Guard District Northwestern Luzon, umabot na sa 6.8 billion pesos ang kabuang halaga ng mga na-recover na hinihinalang iligal na droga sa mga baybayin sa Pangasinan simula June 5 hanggang June 8, 2025. Isa raw ito sa masasabing pinakamalaking maritime drug seizure sa bansa. Idineploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra at 2 high-speed response boat para paigtingin ang maritime patrol operation sa lugar. Nagsasagawa na rin ng aerial surveillance gamit ang drones para malocate at ma-recover sakaling meron pang mga sako-sakong iligal na droga sa dagat. Ibinahagi naman ng ilang mangingisda ang kanila naging karanasan nang matuklasan ng mga hinihinalang iligal na droga sa baybaying sakop ng Bulinaw, Pangasinan. Kwento ng ilan, katatapos lang nilang mangawil o manghuli ng isda nang makita nila ang ilang sakong palutang-lutang sa dagat. Kinuha nila ito at binuksan. Nang matuklasan na tila mga iligal na droga ang laman ng sako, ay agad na nila itong inireport sa otoridad. Binuksan namin kung ano yung laman, kala namin durian. Tapos laman pala sir, may yung kristal. Sa inilabas namang pahayag ni Pangasinan Governor Ramon Gico III, pinuri niyang mga mangingisda, Philippine Coast Guard, PNP at PIDEA sa pagkaka-recover ng sako-sakong hinihinalang iligal na droga. Sinabi rin niyang kahanga-hanga ang pagiging mapagmatsyag at alerto ng mga mangingisda. Ito raw ay malaking tagumpay sa laban kontra sa iligal na droga. Umaapila ang gobernador sa kinauukulang ahensya na magsagawa ng malalimang investigasyon para malaman kung sino ang mga sangkot at dapat managot sa mga nakitang iligal na droga. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang bahay sa Mangaldan, Pangasinan ang tinupok ng apoy. Nagbabalik sa report, Jasmine Gabriel Galban. Sunog sa isang bahay sa likod ng Mangaldan Public Market sa Mangaldan, Pangasinan umaga noong Sabado. Mabilis ang paglaki ng apoy. Agad din nilabas ang isang senior citizen na nakatira sa loob ng nasusunog na bahay. Kuwento ng ilang residenteng nakatira malapit sa nasusunog na bahay, bandang 6:20 ng umaga nang magsimula ang sunog. Mabilis lang daw sana itong naapula kung may dumating agad na responde mula sa Bureau of Fire Protection o BFP Mangaldan. Dismayado ang ilang residente dahil halos abutin daw ng 1 oras bago nakarating ang fire truck ng BFP Mangaldan. Mag-8 na yung pagdating ng bombero ng Mangaldan, tapos nag-responde na rin yung sa Nasinto. Halos sabay lang sila dumating. Maraming nagsitawagan sa mga netizen dito, tapos may mga ilang tao din na pinapunta doon sa mismong bombero, talagang walang nag-responde kaagad. Paliwanag naman ng BFP Mangaldan na agad silang responde nang makatanggap ng report kaugnay sa nasusunog na bahay. Halos 30 minuto lang din daw ang naging pag-apula sa sunog. Wala pong katotohanan, ma'am, kasi every time naman na mayroon pong alarma dito, sinisuguro pa naman natin na marirespondihan po kaagad. Sanay naman na tayo sa mga ganyan dahil hindi naman na nakakaila na yun na po yung lumang presumptions ng mga tao. Ang tanging problema lang daw ng BFP Mangaldan ay ang kakulangan ng fire truck. Sa ngayon kasi ay iisa lang ang gumaganang fire truck sa bayan. Sa yung mga fire truck naman po natin dito,
Isa na lang po yung nag-i-exist. Yan economic repair na po yung isa. Sira na po talaga. Samantala, patuloy pa rin iniimbestiga ng otoridad ang sanhi ng sunog. Patuloy namang sinusubukan ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang mga nakatira sa nasunog na bahay. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang resto bar naman sa Macapagal Avenue sa Tuguegarao City, Cagayan ang tinupok ng apoy pasado alas 11:30 ng gabi nitong Sabado. Hininalang short circuit sa linya ng kuryente ang sanhi ng sunog base sa paunang investigasyon ng otoridad. Sa paunang ulat ng Tuguegarao City Fire Station, tumagal ng halos sa 15 minuto ang sunog bago ito tuluyang naapula. Dahil naagapan, hindi na nakaapekto sa iba pang kahilerang resto bar. Inaalam pa ng mga bumbero ang halaga ng natupok na resto bar na gawa sa light materials ang maraming bahagi nito. Abot naman sa 5,000 na miyembro ng 4Ps sa Dagupan City, nakiisa sa Brigada Eskwela 2025 na nagsimula ngayong araw, June 9. Sundan sa report ni CJ Turida. Mga miyembro ng 4Ps sa Dagupan City sa Brigada Eskwela 2025 na umarangkada na ngayong araw. Humigit kumulang 5,000 miyembro ng 4Ps mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ang kaisa sa programa. Tulad ng mga miyembro mula sa barangay Pugo Chico. Masaya po at saka very thankful kasi meron po yung programang ito. Para yung mga anak namin, malinis yung pagdating ng pasukan, malinis na po yung mga room nila. Meron na po silang schedule dahil ito ay isang linggo. Ang mga 4Ps natin may nakatoka na sa day 1, day 2 hanggang day 5 po yan, sir. Bago pa ang formal na pagsisimula ng Brigada Eskwela ngayong araw, inumpisan ng ayusin ang iba't ibang kagamitan ng mga estudyante sa Dagupan City National High School noong nakaraang linggo. Tuloy-tuloy ang paglilinis hanggang kaninang umaga na magtutuloy hanggang sa pagtatapos ng brigada sa June 13. Laking pasasalamat ng Schools Division Office sa lahat ng stakeholders na nakiisa sa programa. May mga nakaantabay rin na medical team bilang bahagi ng programa. Nabigyan din ng libreng school supplies ang ilang estudyante. Hatid ito ng batch 1985 ng City High. Tulong po sa mga batang nangangailangan na grade 7 po. Kasama si Daryl Peralta, CJ Turida, One North Central Luzon. Mga kapuso, walang bagyo pero matinding baha at ulan ang naranasan sa ilang probinsya nitong weekend. Ganyan ang naranasan sa ilang bahagi ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa barangay San Rafael 1, umapaw ang sapa roon na naging dahilan ng pagbaha sa ilang bahay. Lumutang din ang maraming basura sa kasagsagan ng pag-ulan. Nasira ang railings ng tulay. Ang ilang bahay nasira dahil sa malalaking troso na inanod ng baha. Ayon sa barangay, plano nilang maglagay ng trompa o alarm system na konektado sa CCTV para sa agarang babala sa komunidad sa oras na tumaas muli ang tubig. Nasa West Philippine Sea na ang low pressure area na minomonitor mula pa nitong nakalipas na araw. Huli itong namataan sa layong 300 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. Nananatili ang tsansa nitong maging bagyo lalo't nasa dagat na ito at posibleng makakuha pa ng lakas. Sakaling maging bagyo, ito yung papangalan ng Bagyong Auring. Pero maging bagyo man o hindi, patuloy nitong hahatakin at palalakasin ang habagat. Ang pinagsamang epekto ng LPA at habagat, magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa Cagayan Valley, Cordillera at ilang bahagi ng Central Luzon. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang pagdating ng lalaking nakaasul na damit na yan sa Barangay Sabang, Baliwag, Bulacan. Maya-maya, makikita ang lalaki na lumapit sa isang tindahan.
Kunwari ay sinisipat nito ang mga paninda hanggang sa makita niya ang 74 na taong gulang na ginang sa loob ng tindahan. Ilang beses niyang ikinasa ang hawak na baril bago niya malapitang binaril ang ginang. Nasawi ang biktima. Blanco pa ang pamilya ng biktima sa motibo sa krimen. Patuloy naman ang investigasyon at paghahanap sa sospek. Dagupan City Waste Management Division, isang linggo nang hindi nakakapagtapon ng basura sa Metro Waste Urdaneta na pansamantalang isinara dahil sa clearing operation. Naritong report. Hindi nakakapagtapon ng basura ang Waste Management Division ng Dagupan City sa Metro Waste sa Urdaneta City. Pansamantalang isinara ang Metro Waste dahil sa clearing operation. Nakakapagtapon pa rin naman ng basura sa Integrated Waste Solution sa parehong lungsod, pero mga purong plastic lamang ang tinatanggap at hindi pwede ang nabubulok. Hindi pa tiyak kung kailan matatapos ang clearing operation sa Metro Waste, kaya ito ang pinaghahandaan ng WMD. Kung makapagtatapon tayo sa Metro Waste, nakakailang balik po tayo and mahahakot po natin yung mga basura dito sa lugar. Nilino ng WMD na manageable pa naman ang sitwasyon. Nagkakaroon lamang ng problema sa mga barangay. Kita ang mga nakasabit na basura sa labas ng mga bahay. Na ang basura ay mamamahala na ang barangay sa household. Kukunin nila sa household, tapos imbakin nila sa kanilang MRF, tapos tayo ang kukuha sa kanilang MRF. Sa malumod, hihigpitan pa ng mga opisyal ng barangay ang pagpapatupad ng no segregation, no collection policy. Nanawagan ang punong barangay sa mga residente na sumunod sa patakaran. Mauubos ang oras natin kung hindi po natin segregate. Makukuha ng maayos ang basura kung magsesegregate po tayo. Magtatakda rin ng oras at araw kung kailan hahakutin ang mga basura sa barangay na dadalhin sa MRF. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Beep, beep, beep! May taas presyo ang produktong petrolyo simula bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya, 95 centavos kada litro ang dagdag sa presyo ng diesel. 60 centavos naman ang taas presyo sa gasolina, habang may 30 centavos na dagdag sa kada litro ng kerosene. Yan na po ang ikalawang magkasunod na taas sa presyo ng diesel. Pang-apat na hike naman yan sa presyo ng gasolina. Unang taas presyo naman yan sa kerosene matapos ang magkasunod na rollback. Posibleng kakulangan sa silid-aralan sa pagsisimula ng klase sa June 16 kabilang sa aaksyonan sa Mangaldan National High School. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa Lunes na June 16 ang simula ng balik-skwela yung school year 2025-2026. Isang linggo bago ang balik-skwela, malawakan ang isinasagawang Brigada Eskwela ng Department of Education. Sa pagsisimula ng Brigada Eskwela ngayong araw, daan-daang estudyante, magulang at mga guro ang nagtulong-tulong sa paglilinis at pagsasaayos sa mga silid-aralan sa Mangaldan National High School. Kabilang sa mga nilinis ang garden ng paaralan para hindi pamugaran ng mga insekto gaya ng lamok. Siyempre, mahalaga para sa ganun ay maganda yung classroom nila pag papasok na sila, conducive learning. Sa mga susunod na araw ay isusunod na ang pagsaayos ng mga silid-aralan. Kukumpunihin ang mga dapat pang i-repair na mga silid sa eskwelahan. Kabilang sa aksyon ng paaralan ang posibilidad ng kakulangan ng silid-aralan para sa school year 2025-2026. Sakaling mahigitan pa ngayong taon ang total enrollees noong nakaraang school year, nakatakdang i-convert ang ilang tanggapan ng Mangaldan National High School sa silid-aralan para ma-accommodate lahat ng mga estudyante. May mga other offices naman po tayo na posibleng i-convert into classroom kasi yun po yung priority po natin. Nasa mahigit 8,000 ang bilang ng enrollees sa Manghay noong nakaraang school year. Samantala, sinimulan na rin ang repair at repainting sa mga silya na gagamitin ng mga estudyante sa paaralan. Sakaling tumaas ang bilang ng enrollees ngayong school year, wala namang nakikitang problema sa upuan dahil meron pang mga reserbang upuan na pwedeng ipagamit sa mga learner. Chris, nag-abiso na ang DepEd sa mga school principal na i-identify yung mga dapat panabigyang pansin bago ang balik-skwela sa June 16 sa araw ng Lunes. Bukod doon sa repair ng mga classroom at maging ng mga upuan, kabilang din sa mga inaayos na sa mga eskwelahan sa Region 1 ay yung mga hand washing facility na gagamitin ng mga estudyante.
Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, umaalma sa taas ng presyo ng galunggong ang ilang gumagawa ng tinapa sa Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan. Sa ngayon, umaabot na sa 6,000 piso ang presyo ng isang banyerang galunggong na dati ay mabibili lamang sa 4,000 piso. Nagtataka ang mga magtitinapa kung bakit mahal ang presyo ng galunggong pero hindi naman nagkukulang ang supply. Kung dati ay bumibili sila ng 6 na banyerang galunggong, ngayon ay 3 hanggang 4 na banyera na lamang. Nasa 70 hanggang 90 pesos naman ang halaga ng tinapa sa Calasiao Public Market. Depende sa laki. Panalo sa Game 1 ng NCAA Season 100 Men's Volleyball Finals ang Arellano Chiefs. Naka 3 sets ang Arellano kontra sa isang set na naipanalo ng Letran. Isang panalo pa ang kailangan ng Arellano Chiefs para makuha ang kauna-unahan nilang NCAA Championship title. Sa Women's Division naman, one step closer sa 4-peat championship ang Benilde Lady Blazers. Tinalo nila ang Letran Lady Knights sa loob din ng 4 na sets, 3-1. Sa Miyerkules, June 11, ang Game 2 ng Best of 3 series ng NCAA Men's and Women's Volleyball Finals. Good news mga kapuso! Sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon nyo ng maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong maging aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nahulog at bubaligtad ang trailer truck sa gilid ng kalsada sa bahagi ng Barangay Balete, Jadi, Nueva Vizcaya, gabi noong Sabado. Nauna rito, sumalpok sa puno ng mangga ang truck matapos mawala ng kontrol sa manibela ang driver dahil umano sa pumalyang preno. Nagdulot ng mabigat na dali ng trapiko ang insidente. Agad nagsagawa ng clearing operations ang mga kawani ng DPWH. Dinala sa ospital ang driver at pahinante ng truck na sugatan sa disgrasya. Lalaking sangkot umano sa pagbabanta at panggigipit sa menor de edad, arestado sa Arayat, Pampanga. Nakaalerto, Glam Caligdan Dizon. Pinasok ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kwartong ito sa isang hotel sa Arayat, Pampanga. Pinadapa nila sa kama ang 26 anyos na lalaking ito na tanging tuwalya lang ang suot. Pinusasan ng lalaki at binasahan ng karapatan. Ayon sa pulisya, hinihintay sana ng lalaki ang 17 anyos na babaeng pinipilit umano niyang makipagtalik sa kanya. Base sa investigasyon, pinaayos ng biktima sa sospek ang nasira niyang cellphone noong 2024 hanggang sa makatanggap na umano siya ng pagbabanta mula sa lalaki. Recently lang po, nakatanggap po siya ng message from a stranger. And ito po ay tinatakot siya or mayroon pong threat dun sa messages na ikakalat yung mga photos and videos niya with explicit content kung hindi susundin yung kanyang mga inuutos. Sa takot daw ng biktima, sumunod siya sa mga gusto ng sospek. Nagkaroon po sila ng 4 encounters sa isang hotel. During pagtatalik po nila ay kinukuhanan po ng video at yung lalaking suspect po ay nakatakip yung mukha habang yung victim po ay nakikita sa video. Ginawa rin umanong panakot sa biktima ng sospek ang mga nirecord niyang malalaswang video at litrato. Nang muling nag-aya ang sospek sa hotel, nagsumbong na ang dalaga sa kanyang ina na humingi naman ng tulong sa pulisya. Dito na isinagawa ng otoridad ang entrapment operation sa sospek na napag-alamang nagtatrabaho bilang IT sa isang pribadong ospital at sumasideline bilang cellphone technician.
according din po sa investigation natin, ay may 2 na biktima pa po ito, which is nagre-reach out na rin po sa ACG office. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng suspect na nahaharap sa mga reklamong grave coercion, grave threat, paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children at ilan pang reklamong may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Glam Kalikdan, D-Zone, 1 North Central Luzon. Ilang individual na iligal na naniningil ng parking fee sa loob at labas ng Mangaldan Public Plaza iniimbestigahan ng LGU. Sudan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Parada ng mga sasakyan sa loob at labas ng public plaza sa Mangaldan, Pangasinan. Pero napag-alaman ng lokal na pamahalaan na may ilang individual na naniningil ng 15 pesos hanggang 20 pesos na parking fee sa kada sasakyan na ipinaparada sa palibot ng Municipal Plaza, partikular sa bahagi ng SB Drive. Ipinatawag na sa posong ilang individual na natukoy na naniningil ng parking fee. Mayroon naniningil dyan. 5 pesos, 10 ganun. Ay, sayang din. Opo, mga estudyante, lalo na pagkapasukan na. Maganda dapat yan, libre. At para wala nang mabiktima pa ng motoristang magpaparada ng kanilang sasakyan, naglagay ng malaking karatula ng no parking fee sa palibot ng plaza. Nilagyan namin ng signages. Anang sa ganun, yung mga magpaparada dyan sa umaga hanggang hapon ay free parking po yan. Wala pong utos na kaya inutusan na tao na maningil dyan sa area niya na paradahan natin. Malaking tulong ito sa mga motorista, gaya ni Noel na 2 o 3 beses kumamalengke sa bayan. Sayang din po, para pangbili na lang po ng pagkain ng... Nagbabala ang poso sa mga individual na iligal na naniningil ng parking fee. Regular din ang ginagawang pag-iikot ngayon ng poso sa lugar para matiyak ang kaayusan ng parking. Katuwang din ng poso ang Municipal Plaza Park Administrator na nagmomonitor sa loob at labas ng plaza. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Abisala, goosebumps at excitement ang hatid ng full trailer ng Encantadia Chronicles Sangre. Wala akong kasalanan, Mitena. Walang kasalanan sa iyong Encantadia. Yan ang confrontation scene ng magkapatid na sina Bathalumang Cassiopeia at Kera Mitena, played by Solen Yusuf at Rian Ramos, na dapat abangan sa series. Ang batang Mitena, gagampanan ni 2024 Metro Manila Film Festival Best Child Performer, Sienna Stevens. Ipinakilala na rin ang iba pang magiging kontrabida sa mundo ng Encantadia. Gaya ni na Gabby Eigenman as Zaur, Bianca Manalo as Olgana, John Lucas as Daron, Jamie Wilson as Ednu, Shuvi Etrata as Veshdita, at Billy Hackinson as Koshava. Magbabalik din sa series sina Sangre Lira at Mira with new costumes played by Mikey Quintos at Kate Valdez. Bagong karakter din sina Luis Ontiveros as Soldarius at Isabel Ortega as Sangre Armea. Spotted din sa trailer ang 4 na gabay diwa ng mga brilyante. Dumalo rin sa Sangre Grand MediaCon ang ilang GMA executives sa panguna ni OIC for GMA Entertainment Group, Cheryl Ching-si. Kinanta rin ni Limitless star Julian San Jose ang theme song ng Sangre. Nasa 400 magsasaka at kawani ng gobyerno sa Lawak, Pangasinan nagtulong-tulong sa paglilinis ng irrigation system. Tunghayan sa report ni Joel Fernandez. Bayanihan ng humigit kumulang 400 na magsasaka mula sa 22 barangay sa Lawak, Pangasinan. Sama-sama silang naglinis sa Agno River Irrigation System Lateral G na may humigit kumulang 3 kilometro ang haba. Pinagpuputol ang mga sanga, damo at tinanggal ang mga basurang bumara sa irigasyon. Parang bayanihan ng 22 barangays na minimum na i-deploy ng bawat barangay 15 na katao para malinisan po namin yung canal lining para hindi masira kasi ang daming puno na tumutubo dyan. Ang irigasyon ang pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa 1,500 na ektaryang sakahan sa bayan, kung saan itinatanim ang mga pangunahing produkto ng bayan tulad ng palay, iba't ibang gulay, mais at tabako. Kung minsan, mahirap din maglinis kasi dito kasi yung mga membro naman dito busy naman sa bukid palagi. Kaya kung minsan
3 beses lang kami maglinis sa isang cropping po. Ang ganitong bayanihan na isang kulturang Pinoy ay ipagpapatuloy raw taon-taon, lalo na tuwing wet season, upang magkaroon ng sapat na tubig at masaganang ani ang mga magsasaka sa bayan. Kahit hindi benefited na barangay dito, talagang nag-deploy sila ng mga tao nila. Kaya yun ang tinatawag kong bayanihan sa magsasaka ng Tagalawak. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode dito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.